Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa oras na ito, tayong ay makapagpasalamat sa ating Panginoon. Bago magtapos ang taon na ito, bago magtapos ang araw na ito, bago magtapos ang gabing ito, tayong lahat ay magawa nating maibigay ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Bago natin itaas ang ating papuri para sa Diyos, ayaan niyong basahin ko ang kanyang salita mula po sa Matthew 24 verse 35. Sabi po dito, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." Kaya po pala tayo sa oras na ito ay nakarating hanggang sa taon na ito ay nakapagpatuloy dahil tayo ay sinamahan ng Panginoon. Dahil sa mga salita ng Diyos, tayong lahat ay nakapagpatuloy at ngayon ay nakakapagpuri. Tayong lahat ay sumamba at magpuri sa ating Diyos sa gabing ito. Namnamin natin ang kapangyarihan ng Diyos habang ibinubukas natin ang ating mga puso sa Kanya. Amen. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Magtatapos itong taong ito na ako po, Panginoon, ay naibigay ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Itinataas kita, Panginoon. Itinataas ka namin sa aming pagpupuri sa oras na ito. We praise you, O God. We exalt you in this place. We will shout hallelujah. Say shout hallelujah. Oh God. Oh, we have joy to exalt your name, Lord, in this place. Come on, James. Malaya kang ipalakpak ang iyong kamay sa oras na ito. Kung gagawin mo yan para sa Panginoon, minsan pa sinasabi sa salita ng Diyos, yan ay hindi sayang. Come on, church! We exalt you in this place, Lord. We exalt you in our hearts and in our midst, Lord. We will sing, holy, holy, say, Father, you are holy. There is no one else like you. Say, faithful, faithful, faithful. Say, Father, you are faithful. We have put our trust in you. Say, our God, you raise. We praise your name. Say, to the only living God. Praise to the only faithful one. Hallelujah. We praise your name. And there is freedom to dance in your presence, freedom to walk in liberty. Hallelujah. We praise your name. Minsan pa, sa pagpalakpak ng iyong mga kamay para sa Panginoon, yan ay patunay na kayo nagpapasalamat sa buong taon. Hallelujah! We exalt you, Lord. Say, holy, holy, holy. Father, you are holy. There is no one else like you. Say yes, say faithful, faithful, faithful. Father, you are faithful. We have put our trust in you. Say yeah, God, God, you reign. We praise your name. To the holy, faithful one. Hallelujah. We praise your name. There's freedom to dance in your presence, freedom to walk in liberty. Hallelujah. We praise your name. One more time. Praise. Praise to the only living God. Praise to the only faithful one. Hallelujah, we praise your name. Say there is freedom to dance in your presence, freedom to walk in liberty. Hallelujah, we praise your name. We exalt you, Lord, in this place. We will sing hallelujah for all you've done
sa buong taon ng 2020, Panginoon. Say hallelujah! 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 We praise your name. Say hallelujah! Hallelujah! With your presence, Lord. Hallelujah! Hallelujah! We praise your. One more time, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Say hallelujah! We praise your name. Hallelujah! Hallelujah! Say hallelujah! We praise your name. Praise to the holy living God. Praise to the holy faithful one. Say hallelujah! We praise your name. There is freedom to dance in your presence, freedom to walk in liberty. Hallelujah! We praise your name. Say praise to the only living. Praise to the only living God. Praise to the only faithful one. Hallelujah! We praise your name. There is freedom to dance in your presence, freedom to walk in liberty. Hallelujah! We praise your name. Say hallelujah! Hallelujah! We praise your name. Hallelujah! We praise your name. We exalt you in this place, Lord. We exalt you in our lives. We exalt you in our family. We exalt you in everything, Lord, for your goodness, for your love, for your kindness, for your grace in our hearts, Lord, and in our life. We exalt you in everything we have. We appreciate you, Lord Jesus. We thank you because kung meron mang hindi nang iwan, kung meron man ang hindi nang bigo, ikaw iyon, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-provide. Salamat sa pag-preserve mo sa buong taon na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Sinabi mo, O Diyos, at alam namin na habang kami po ay nabubuhay, habang kami po ay may hininga, kaming lahat ay binibigyan mo ng pag-asa. Kaming lahat ay binibigyan mo ng pagkakataon para tumingin sa iyo, Panginoon. You say, Lord, we need to look to you, Lord Jesus. Para kami ay makita namin kung gaano kaganda ang plano mo sa amin, Panginoon. As sinasabi ng mga kanta, Panginoon, ikaw ay hindi nagbagong Diyos. Ikaw ay nanatiling Diyos sa mga buhay na ito. Kaya kung nasan ka man ngayon, ikaw ay may pagkakataon na itaas mo ngayong kamay para sa Panginoon. Ang minsan pang damhin ang kanyang kapangyarihan, damhin ang kanyang pag-ibig, isang tanda na ikaw ay hindi iniwan ng Panginoon. Malaya mong banggitin sa Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Salamat sa lahat ng ibinigay mo sa amin upang kami po ay makatayo sa oras nito. Panginoon, naiisip namin palagi, mas lalo namin naiintindihan ang grasya mo sa mga oras na hindi namin kaya. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na kami po ay hindi mo iiwan. Hindi pababayaan mo. Panginoon, kami po ay nagbabago, pero salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy mo kaming dinadala sa presensya mo para kami po ay makapagtuloy sa takbuhin na meron kami sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Hindi kami papayag, Panginoon, na kami ay hindi mo mahawakan sa gabing ito.
O Diyos, alam mo po ang aming puso't isip. Alam mo po ang mga plano na meron kami. Pero ikaw, O Diyos, ay malaya na kumilos minsan pa upang baguhin ito para sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa gabing ito, binigyan mo kami ng pagkakataon na maihayag sa iyo ang aming puso, maihayag sa iyo ang aming damdamin. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. Tanggapin mo po ang aming alay na pasasalamat bago magtapos ang taon ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa aming buhay. Ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan. Sabay-sabay nating awitin sa Panginoon. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. This is just the way it is. One more time, we sing to the Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Sing. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God who has power that can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. Yeah, where was that, Lord? Yeah, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Shout to the Lord, you're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. Say, just declare changeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unstoppable.
exalt you in this place, Lord. One more time. You are our God, Lord. We thank you for your grace, your love, your mercy na lagi naming nararanasan, Panginoon. Saan man kami magpunta, saan man kaming sitwasyon, salamat sa pag-ibig mo sa amin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin sa oras na ito. Binigyan mo kami ng pagkakataon na ikaw ay masamba at maibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Minsan pa, isigaw natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon na ating pinupuri. Sinasamba ka namin ng Diyos. Purihin ka. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good evening po to all of us. Amen. Welcome to our End Right Service 2020. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba nating sandaling palakpakan at purihin ang ating Diyos? Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory and honor. Salamat muli sa gabing ito. Luwalatiin, sambahin ka. Panginoon, patuloy kang mahayag at magpakahayag sa gabing ito, Panginoon, to our End Right Service, O God. We give you praise, O God. We give you glory and honor. Thank you once again, Lord, for the chance that you've given us at this service, End Right Service, O God, in the mighty name of Jesus. Speak to us, bless us, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Minsan pa po, palapakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory. Once again, good evening to all. Welcome to our End Right Service 2020. Once again, ito po yung ating text ngayong gabi before we pray. In Hebrews chapter 10 verse 17, let's read it. Ito po ang sabi, and their sins and iniquities will I remember no more. Ulitin ko po, and their sins and iniquities will I remember no more. Ito po yung word ni Lord sa atin. Ito po ang sabi ng Tagalog. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Ulitin ko po ulit. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. Amen. Alam niyo po, sa ibang salin ng salitang ito pong text natin, and he says, I will not remember their sins and evil deeds any longer. Yun po ang sabi ng salita ng Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory and honor. Bless this word, Panginoon, na minsan pa na yung aming panalangin para po sa End Right, Panginoon, ay tunay na maging makabuluhan with confidence and assurance that what we ask, O God, Lord, we will claim. Salamat po sa mga salitang ito. Ito ang tatayuan namin sa aming lahat ng aming ipapanalangin ngayong gabi to end right this year. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory and honor. Ito po yung ating tema ngayong gabi. Nilagyan po natin, ang subject po natin is about repentance. At ito po yung ating tema ngayong gabi. Na sa ating pananalangin, of course, to end right, we need to humble ourselves before God. Tayo magpapakumbaba sa Panginoon. Tayo magkakaroon ng pagsisisi, paghingi ng tawad, pagpapakumbaba sa Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. At according to our text, kapatid, makikita natin, ito po yung tema natin, the result of a true repentance. Kasi maraming somehow ay hindi nauunawaan at naiintindihan ang resulta ng panalangin o ng pagsisisi sa panalangin. Kaya somehow, makita natin, ito rin yung nagagawa natin doon sa ating kapwa na mga nagkasala sa atin. Kung ano yung pagkaunawa natin, ano yung tinatayuan natin, somehow, yun din ang nagiging response natin sa tao. But today, minsan pa, ito po ay patungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Amen? Na kapag tayo totoong nagpakumbaba sa Panginoon, malinaw po yung salita ng Panginoon, and their sins and iniquities will I remember no more. Yan po sabi ng salita ng Diyos, na lagi nating tatandaan at tatayuan. Amen? Na kapag tayo lumalapit at tumingin ng tawad sa Panginoon, sa mga taong nagkasala sa atin, na lumalapit at tumihingi ng tawad, nagkakasala, alam natin kung ano yung right response sa mga paghingi ng tawad o sa mga taong lumalapit sa Panginoon.
And their sins and iniquities will I remember no more. Ano po ba ibig sabihin nun? Yung kasalanan at yung iniquities. Ano po ba yung iniquities? Our evil deeds, ayan, mga evilness, mga wickedness, yung mga pagkakamali. Will I remember no more. Ganun po si Lord. Pag siya po ay nagpapatawad sa mga kasalanan at sa mga iniquities natin o doon sa mga evil deeds natin. In our sins, in evil deeds, kapag tayo lumalapit at nagpapakumbaba sa Panginoon, sabi doon, will I remember no more. Kinakalimutan yun ng Diyos. Kaya talagang makakapagsimula ka. Mahirap magsimula kapag talagang nandoon pa rin yung ating, kapag hindi kinalimutan ng Diyos, yung ating mga kasalanan, kapag hindi tayo pinatawad ng Diyos. So, ang Diyos talaga ay mapagpatawad, mahabagin. Kaya ako'y naniniwala sa mga totoong nanampalataya sa Panginoon, nakaunawa, nakakilala sa Diyos, ang atin pong mga pagpapatawad. Sabi ko nga palagi, our God's forgiveness is available. It means it is free, it is easy to get, napakadaling makuha. Sapagkat talagang nagpapatawad ka agad si Lord. He remembers sins no more. At ganun din po tayo sa ating pagpapatawad. Ito po yung halimbawa natin, how to forgive, so that we can move forward, so that we can move on. Marami po ang dumadaan sa mga sigalot, problema, trials, troubles, na hindi makamove on. Because hindi po tama yung pagkaunawa patungkol sa kapatawaran. Amen? Kaya ito pong ating text na ito po ay regarding para po sa ating end right service na let's have a confidence and assurance na ngayong gabi maranasan natin ang makapag-end tayo ng right this year sa gabing ito. Amen? Dito po sa ating end right service. Let's agree and let's hold on and stand on dito po sa salita ng Panginoon. Hindi siya kuro-kuro, hindi base sa nakikita natin, hindi base sa naramdaman natin, but based on God's Word. This is how God forgive us. This is how God responds to our true repentance ng bawat isa sa atin. Kaya let's prepare our heart tonight para po sa ating totoong pagsisisi, pagpapakumbaba sa Panginoon. We will end right this evening and we will enter right sa New Year 2021 natin. Minsan pa, palakpakan natin uli ang ating Diyos, mga kapatid. Purihin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos, kapatid. Trust God and trust in His Word. Yan po tinuturo palagi sa atin. So yan po yung ating tema, the result of a true repentance. Amen. Ano po ba ang tinuturo sa atin ng salitang ito? Ito pong writer ng Hebrews, he argument, kapatid. Amen. He gave a statement. He fight. Amen. Meron po siyang ipinaglalaban niya. Itinuturo niya. Amen. He appeal. Amen. He stand on dito po sa salita ng Diyos. Ito po yung position ng writer ng Hebrews. Pagdating po sa ating paghihingi ng tawad sa Panginoon. How God responds doon sa ating mga pagsisisi. Amen? Kaya po ito, sabi po dyan, the writer concludes that his argument that God will never again remember our sins. Yan po yung pinaglalaban niya. Yan po ang statement nitong Hebrews writer. Amen? He concludes. When we say concludes, kapatid, yung kanyang reason, he worked out. Ayan. He negotiate, kapatid. He decide. Ayan. He finish. Ayan. Amen? He end. Siya po'y nagtapos. Amen? Sa statement na ito. Amen? He find out, kapatid. He assume, he embrace, he agree. Ayan. Ito po ang kanyang konklusyon, kapatid. Amen? His argument that God will never again remember our sins. Kapag ikaw ay nagpakumbaba, totoo sa Panginoon, nanampalataya ka, amen? At tayo po ay habang nabubuhay bilang mananampalataya, meron ba ritong hindi nagkakamalit, nagkakasala? All of us, kapatid, hindi tayo, we are not perfect. Amen? Doon tayo, pag tayo perfect, siguradong nasa langit na tayo. Amen? And somehow, tayo po ay pwedeng magkamali at magkasala. Amen? Kaya pwedeng itong 2020, nasa ganon tayong sitwasyon ngayon, na tayo po, ang buhay natin ay hindi tama, hindi right sa Panginoon.
But praise God, at in our church, we have end-right service. At ito po ay sasabay tayo ngayong gabi na magtatapos tayo, kapatid, ngayong gabi ng tama ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Na sa ating pagpapakumbaba, panalangin, sa ating true repentance natin ngayong gabi, ay tayuan natin ito. Yung statement ng Hebrews writer sa atin. Ulitin ko po, the writer concludes that his argument that God will never again remember our sins. Pag nagpatawad si Lord, He remembers sins no more. Ano pong tinuturo sa atin? Christ forgives completely. Yan pong tinuturo sa atin ng writer. Christ forgives completely, so there is no need to confess our past sins repeatedly. Di ba? Madalas tayo humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Totoo naman. But once again, no? So, yung ating pag-confess ng ating kasalanan, paulit-ulit. Amen? Kasi somehow siguro may guilty feelings o whatever. Amen? So ito pong confessing our sins, our past sins repeatedly, somehow, medyo hindi natin alam ang salita ng Diyos. Amen? But the truth is, ito po yon. Amen? Tatandaan natin yon. Kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, amen? Nagkaroon ka ng totoong pagsisisi sa Panginoon, Christ forgives completely. Ganun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So there is no need to confess our past sins repeatedly. Amen? Amen? Kaya talagang ganun din tayo. Ganun din tayo. Kaya ito yung kiniklaim natin at ito rin yung ating isi-share. Once na tayo nagpatawad sa tao, remember sins no more. Amen? Ipadama natin yon. Kaya yung tao na yon, pag hindi niya nadama na talagang he was forgiven, kaya po somehow ay we can confess our past sins repeatedly. Nagiging paulit-ulit. Parang diskumpiyado. But God's word tonight, kapatid, this night, kapatid, ay talagang I pray. This night we will learn and understand the true result of repentance according to God's word. Kapag ikaw himingi ng tawad sa Panginoon, He remembers sins no more. Hawakan mo yung salita ng Panginoon, I remember no more. Amen. He will forgive completely our sins and no need to confess our past sins repeatedly. Claim mo yun. Ganun po si Lord nagpapatawad sa atin. At ito po, tatlong bagay na talagang resulta sa ating pananalangin, pagsisisi sa ating mga kasalanan, kapatid. As a believers, we can be confident that the sins we confess and renounce, yan, bilang mananampalataya, amen, as a true believers of Jesus Christ, magkaroon tayo ng confident, ng assurance, amen, security, ma-clear natin, ma-sure natin that the sins, yung kasalanan, that we confess na ipinahayag natin and renounce. Renounce means surrender. Amen. Kaya pag kinonfess mo sa Panginoon, isurrender mo sa Panginoon yung mga kasalanan na nagawa natin. Amen. Kasi habang nandito tayo sa lupa, magkakasala at magkakamali tayo. Amen. Pwede ngayon, maayos ka. Pero pwedeng dumating isang araw na you can commit sins. Pag hindi ito ang pagkaunawa mo, hindi ka makaka-move forward. You cannot end right. You cannot enter, amen, ng right doon sa panibagong taon. Kaya napakahalaga nito pong text na ito, na minsan pa sa ating pananalangin, magkaroon tayo ng assurance and confidence sapagkat tumatayo tayo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sa kung anong naramdaman. Kasi maraming mga mananampalataya ngayon na hirap sila makamove on. Amen? Because hindi sila makapagpatawad. Kasi hindi ganun ang kanilang pagkaunawa sa pagpapatawad ng Diyos. Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, kung ikaw ay humingi ng tawad at pinatawad ka ng Diyos, at alam mo ito, amen, it will change your lives. Kaya marami ngayon hindi pa maraming tao ngayon, even the believers, nakakalungkot man, punong-puno ng galit at puot. Amen? Paghihiganti ang nilalaman ng puso. Walang takot na manira, kahit yan ay pastor, kahit yan ay leader, kahit yan, yun.
But naalala ko si David, kapatid, touch not the anointed. Amen? Amen? Ibig sabihin, we as a believers, hindi tayo gumaganti doon sa mga nagkakasala sa atin. Kung talagang tayo inanampalataya sa Panginoon, we believe on God's word. Amen? Amen? Tayo pinatawad ng Panginoon and He remembers sins no more. Ganun din po tayo. Let's commit. Alam ko, sa pagkakaunawa ko, kapag tayo ay gumaganti, amen, inilalagay mo ang batas sa iyong kamay. Amen. Pag nilagay mo ang batas sa iyong kamay, parurusahan ka dyan. Kaparusahan yan, hindi yan pagpapala. Kaya matuto tayo ngayong gabi sa salita ng Panginoon, kapatid. Amen? So that it will bring changes, it will bring blessing, amen, assurance and confidence that we can end right ngayong gabi. Tunay, kahit gaano pa katindi ang pagkakasala mo. Sama-sama tayo ngayong gabi, amen, as one family, to humble ourselves before God and ask forgiveness sa Panginoon. At tayo po ay magpalinis sa Panginoon and whatever sins, kapatid, that we confess and renounce. Amen? Ito po ang tinuturo sa atin. Ano ba ang resulta ng totoong pagsisisi? As a believers, we can be confident that the sins we confess and renounce, kapatid. Amen? Ito po ang tinuturo niya. Number 1, 3 bagay po ito, forgiven and forgotten. Yan po yung resulta ng ating mga confession of our sins and renouncing, kapatid, ng ating mga kasalanan. Pag-surrender, paghayag at pagsuko ng ating mga kasalanan sa Panginoon, kapatid, ito po ang resulta based on the Word of God. Ito po ang karakter ito po ang ginagawa ng ating Diyos. Forgiven and forgotten all our sins. Ganun po kabuti. And it will result, ito po yung pangalawang points, kapatid. Amen? Ng good result, forgiven. Yan ang number 1 natin, forgiven and forgotten. Ang pangalawang resulta ng totoong pagsisisi, pagpapakumbaba sa Panginoon, kapatid, as we confess and renounce our sins, forgiven, number 1, and forgotten. Number 2, heals all our sicknesses and diseases. Even our sicknesses and diseases. Amen? Ito po ay nagkakaroon ng kagalingan. Amen? Pinapagaling tayo. Amen? Nagkakaroon tayo ng kagalingan. Nararanasan natin ang kapangyarihan at ang habag at grasya ng Panginoon. Pinapagaling niya all our sicknesses and diseases. Yan pong bungang resulta. Kaya mahalaga po yung pagtayo. Amen? Alam natin ang salita ng Panginoon. Tinatayuan natin ang salita ng Panginoon. Ngayong gabi, magamit natin itong salita ng Diyos para po tayo mag-end right and we can enter right, kapatid, sa bagong taon ng year 2021. And last na resulta, kapag tayo po ay nagsisi, if we have a true repentance, kapatid, ng ating mga kasalanan, kaya nga sabi doon, as a believers, we can be confident that the sins we confess and renounce, kapatid, not only forgiven and forgotten, but also it will result healing, kapatid, heals all our sicknesses and diseases. And number 3, sabi diyan, kapatid, our life will be purified from all wrongdoing and be restored in all aspect ng ating buhay. Ito po ang magandang resulta. Kaya pag talagang tayo nagtatiwala sa Panginoon at pagkamalit nagkasala tayo, magkaroon tayo ng totoong pagsisisi, kapatid, isa po sa binubungan nito, our life will be purified. May paglilinis ang Diyos sa atin sa lahat ng ating wrongdoings, sa lahat ng ating evil deeds. Amen. Kahit tayo mga mananampalataya, somehow dumadaan tayo, we can make evil deeds. We can make wrongdoing. Amen. But praise God, as we humble ourselves and ask forgiveness sa Panginoon, our life will be purified from all wrongdoing and be restored. Tayo po yung nire-restore ng Panginoon in all aspect. Nire-restore, nire-repair niya tayo. Nire-renew niya tayo. Mayroong pagbabago sa tao, nare-refresh, nare-revive ang isang tao, amen, na nare-recharge. Sabihin, humihina ang isang tao. Pag tayo'y nagkamali, nakakagawa tayo ng kasalanan, kapatid, naloloba tayo doon. But muli tayong nire-recharge ng ating Panginoon kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanya. Kaya dapat alam natin to kung paano tumutugon si Lord sa true repentance ng isang mga
mananampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga doon, revitalize. Yan. Tayo po ay nire-regenerate ng ating Panginoong Jesucristo. Ng ating nire-rekindle tayo, nire-recondition. Kasi minsan ganun yun eh. Parang nawawala sa kondisyon. Kapag tayo po ay, if we make a mistake or do wrong, nararamdaman natin yun. Na tayo po ay, nawawala tayo sa kondisyon. At yan pong ibig sabihin yan. And be restored in all aspect. Nagkakaroon tayo ng restoration sa ating buhay. Ngayong gabi, maranasan natin na talagang tayo mismo madama natin that our sins that we confess and renounce, forgiven and forgotten. Amen? Even our sicknesses and diseases ay maramdaman natin yung healing ngayong gabi. At sa buhay natin, yung paglilinis ng Panginoon, amen? Sinasanctify ng Panginoon ang buhay ng mga totoong nagpapakumbaba sa Kanya. Amen? Sa lahat ng mga nakagawa ng mga evil deeds, kapatid, nire-restore ng Panginoon yun sa lahat ng aspeto. Nire-recharge, nire-recondition ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, kapatid, amen? Dito na po yung ating pananalangin. Ngayong gabi, amen, let's pray together with confidence and assurance as one family of COG Paliparan. Amen. To end right this year 2020 and to enter right in the year 2021. Full of hope, full of confidence and assurance, kapatid, that God will bless us continually and give us victory. And another year in the new year 2021. Palakpakan po natin si Lord sa bagay na yan. Hallelujah! Amen! Hallelujah! We give you praise, O God. Everybody say Amen. Amen, kapatid. Tatandaan natin, 2021, that God, our God will continually bless us and give us victory. Amen? It is because of our true repentance ngayong gabi, kapatid. Ito po ang reminder ngayong gabi. Bago po tayo manalangin, kailangan magkaisa tayo, sama-sama tayong mga pamilya, hawak-hawak po tayo ng kamay. Amen? At let's grab natin ang pananalangin na ito, kapatid, para po to end right this year, 2020, and to enter right in the year 2021. And let's claim that God will bless us continually and give us victory. Sama-sama tayo, pamilya. Anyayahan natin ang bawat pamilya sa ating tahanan because there is great authority and corporate and agreeing prayer. Iba po ang karapatan, kapangyarihang nararanasan natin kapag tayo po sama-sama at nag-a-agree sa ating panalangin. Ngayong gabi po ay magsisimula na po tayo sa ating panalangin. Sige po, tawagin natin ang ating mga pamilya. Sama-sama po tayo, bawat pamilya, hawak kamay kung kinakailangan. At sabayan niyo po ako. Ako po ang mananalangin. I will lead the prayer bilang lingkod ng Panginoon. And all you need to do is to agree. Amen? At tayo po'y magkaisa at maklaim natin. Katulad po ng ating text ngayong gabi, who give us confidence and assurance, what is the result of a true repentance, kapatid? Tandaan niyo po yung tatlong resulta na i-claim natin ngayong gabi sa ating pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, sa buong taon ng 2020, lahat ng pagkakamalit, pagkakasalang nagawa mo, gaano man niyang katindi. If we confess and renounce, surrender, kapatid, ito po yung tatlong bagay, ulitin ko po yon. Our sins forgiven and forgotten. Heal all our sicknesses and diseases. Kaya i-claim mo yun, kung may karamdaman ka sa iyong katawan, ngayong gabi, sa ating pananalangin, God will heal all our sicknesses and diseases. And last, kapatid, that is the result of a true repentance ngayong gabi so that we can end right 2020 and enter right in the year 2021. Ito po yung pangatlong i-claim natin na ibubunga ng ating panalangin. Our life will be purified from all wrongdoings or evil deeds and be restored in all aspect. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon and tayo po ay sama-samang manalangin. Amen? Tayo po ba? Lahat po ba? Mga nasa Facebook, nasa online, bawat tahanan na pamilya, nagkapit kamay na po ba tayo? Tayo po ay magsisimula na sa ating panalangin. Once again, I will lead. All you need to do is to agree sa mga pananalangin. And let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, we give you praise. We give you glory and honor. Thank you once again, Lord. Dito po sa taon ng 2020, marami man kaming napagdaanan.
Marami man kaming failures, marami man kaming mga pagkakasala at pagkakamali. Somehow we do evil deeds, O God, wrongdoing. But thank you, Lord, kasama yan sa pagpapalang ipararanas mo sa amin na ang lahat ng aming mga kasalanan sa aming pagpapakumbaba sa iyo, paghingi ng tawad ngayong gabi. Hindi kami tatayo sa anong nakita namin. We will not, Lord, stand of what we see, what we feel, O God, but we will stand on your word. We will hold on to your words. Katulad ng aming narinig ngayon, kung papaano ka tumutugon sa mga nagpapakumbaba sa iyo, tumihingi ng tawad sa iyo. Our sins that we confess and renounce are forgiven and forgotten, O God. Ngayong gabi, madama ng bawat isa. Ang lahat ng karamdaman na yan, Panginoon, ay maranasan ang lahat ng kagalingan for all our sicknesses and diseases. Maranasan namin at madama namin ang paglilinis, ang restoration sa aming mga buhay. That's why, Lord, once again, ngayon pa lang, we give you praise, O God. Thank you, Lord, sa kahangahangang gawa mo sa aming buhay. Sa bawat taon, Panginoon, bago matapos sa gabing ito, ang taon ng 2020, narito po kami, aming Ama. Kami po ay nagkakaisa bilang membro ng Church of God Family, COG Paliparan Family, Panginoon. Binigyan mo kami ng iyong salita kung paano kami magtatapos ng tama, Panginoon, sa taon ng 2020. And paano kami mag-i-enter, Panginoon, ng right this coming New Year, O God, Lord. Kaya ngayong gabi, lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, ibinibigay namin sa inyo, aming Ama. Purihin, sambahin ka. Salamat sa iyong katapatan, kabutihan. Salamat sa iyong provision, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Ipinahayag mo ang iyong kapangyarihan. Inihayag mo ang iyong pangangalaga. Inihayag mo ang iyong sarili sa amin sa taon ng 2020 in the midst of, Lord, ng aming pandemya at sa marami pang trouble na aming naranasan. Salamat po. Hanggang ngayon, nanatili kaming nakatayo at buhay dahil sa habag at grasya mo. At alam ko marami ka pang plano sa aming mga buhay. At salamat din for convicting us kung ano ang gagawin namin bago matapos ang taon na ito. Ito kami nagpapakumbaba sa iyo. Father God in heaven, una sa lahat, kami pong lahat ay nagsusumamo sa iyo at nagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming kasalanang nagawa sa buong taon ng 2020. Panginoon, lahat ng aming pagkakamali, kung kami man ay nagmataas, nagmalaki, nakapagsinungaling, nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, ngayong gabi, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagpapakumbaba sa iyo. We confess our sin and we renounce it. We surrender it all to you, God. Even our lives, Lord, kinukumit namin sa iyo. Hayaan mo ngayong gabi, Panginoon, kahabagan niyo po kami. We ask for your mercy and grace, O God, ngayong gabi. Dalangin po namin, Panginoon. Igawad mo po ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. We claim, Lord, that you forgive and forgot all our sins ngayong gabi. Nagpapakumbaba po kami, tumihingi ng tawad. Sinusuko po namin ang lahat sa iyo, ang aming buhay, Panginoon. We renounce sa lahat ng kasalanan namin, Panginoon, nagawa. Purihin ka, Panginoon, sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Salamat po, kiniklaim din namin na pagalingin ninyo ang lahat-lahat ng karamdaman namin sa aming katawan. Linisin niyo nga po kami ngayong gabi. Bago matapos ang taon na ito, ipadama niyo sa amin, hugasan niyo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Linisin niyo po ang aming mga puso't isip. Patuloy niyo pong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa sa amin. Sino man ang kasama sa pananalangin na ito, Panginoon, gaano man karumi, gaano man katindi ang kasalanan ng nagawa, ipadama mo, Lord, ang kapatawaran, Panginoon, at ang paglilinis mo sa lahat ng karumihan. Linisin mo ang lahat ng karumihan namin ngayong gabi ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At hayaan mo kami patuloy na makapanindigan sa pananalig at pagsunod sa inyo, Panginoon, sa taon ng 2021. We claim continually that you will bless us, Lord, and we will give us victory dito po sa another year ng 2021.
Aming Ama, kami po ay patuloy na nagsusumamo sa iyo. Ano man ang sakit na naidulot namin sa iyong puso, Panginoon, maging sa inyo, banal na Espiritu, kayo man ay nasaktan namin sa lahat ng aming mga maling gawa at kaisipan, in our thinking, speaking, and action. Holy Spirit, we ask forgiveness sa lahat ng pain na naidulot namin sa iyo. Patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. We need your help. We need your guidance, Holy Spirit. We need your empowerment. Sanctify us tonight, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, as we humble ourselves and we claim that our sins are forgiven and forgotten, and our life will be purified from all wrongdoing or evil deeds, and we claim restoration sa aming mga buhay. I-restore niyo po kami ngayong gabi, aming Ama. I-revive niyo po kami. I-recharge niyo po kami. I-recondition niyo po ang aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng membro sa oras na ito. I pray, Father God, we ask for your mercy and grace. Igawad mo ang kapatawaran sa lahat ng membro ng COG Paliparan na nagkasala at nagkamali sa iyo. Sa lahat ng aming mga kasalanan, igawad mo ang kapatawaran. Igawad mo ang paglilinis sa aming Ama. Hugasan at linisin niyo po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na dugo. And give us confidence and assurance based on your words, O God, that you forget and have forgotten all our sins, O God, ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, sa iyong habag at grasya. Hiningi po namin ang iyong pagtulong sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami ngayong gabi na maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Patawad po muli, aming Ama. Patawad po muli, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, sa lahat ng aming pagkakamali, na nagiging hadlang sa lahat ng pagpapala. Dalangin po namin, Lord, hawiin mo po lahat ng balakid. 2021, pagpalain niyo po kami. Hawiin niyo po ang lahat ng balakid sa aming mga buhay. Kami po'y nagpapakumbabang tunay. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong habag at grasya, O Diyos, ngayong gabi na pinaparanas mo sa amin. Iparanas mo sa bawat pamilya ng COG Paliparan ang habag at grasya at kapatawaran mo, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali namin, sa lahat ng karumihan namin, sa lahat ng mga naidulot naming pain sa inyong puso. Patawad po, Holy Spirit, kung kayo po ay nadalamhati namin. Patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Hugasan niyo po kami. I-bless niyo po kami at ang buong membro ng COG Paliparan. Pagpalain niyo po, O Diyos. I-bless niyo po ang bawat pamilya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Father God in heaven, we give you praise, we give you thanks, O God. Amin pong dalangin ngayong gabi ang patuloy na restoration ng bawat pamilya. Batid mo po ang mga kaguluhan sa bawat pamilya. Batid mo po ang sitwasyon at kalagayan ng bawat mananampalataya ng COG Paliparan. Batid mo po ang kalagayan ng Church of God Paliparan. Dalangin po namin ang habag at grasya mo, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that you will restore all of us. Pagpalain mo, Lord, ng bawat pamilya. Hawiin mo lahat, Panginoon, ng balakid. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng kasalanang nagawa at maling mga nagawa, Panginoon, ng lahat ng miyembro ng COG Paliparan family. Igawad mong habag at grasya. At ngayong gabi, hawiin mo lahat ng balakid. Ngayon pa lang, Lord, ibuhos mo ang pagpapala sa lahat ng miyembro ng COG Paliparan. Proteksyonan niyo po kami patuloy ng iyong banal na dugo ng Panginoong Kristo sa buong taon, Panginoon, laban sa virus, sa lahat ng virus. Laban, O Diyos, sa lahat ng laban, O Diyos, laban sa diablo at sa gawa ng diablo. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang mga plano ng kaaway, Panginoon. Walang ibang nais ang diablo kundi to steal, to kill, and destroy. Ang trabaho ng diablo ay to steal, to kill, and destroy, Panginoon. As a believers, hindi namin trabaho ang magnakaw, pumatay, at mangwasak ng buhay ng church, Panginoon. Yan po ang gawain ng diablo. And we rebuke it in the mighty name of Jesus. Protect us, O God. Proteksyonan niyo po ang church na ito. Proteksyonan niyo po ang lahat ng miyembro sa iglesyang ito. Laban sa virus at laban sa diablo, at laban sa gawa ng diablo, sa mga plano ng diablo. Wasakin niyo po ang lahat ng plano ng diablo. At huwag mong hayaan na may magamit ang diablo. Palayain mo ang lahat ng ginagamit ng diablo para mangwasak ng buhay, mangwasak ng church at pamilya.
Wasakin mo, Lord, ang gawa ng Diablo at palayain mo ang mga ginagamit ng Diablo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. By the blood of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Hayaan mo, Lord, na ang buong membro ng Church of God Paliparan ay patuloy, Lord, na pagpalain mo, maka-enter ng malinis, Panginoon, ang buhay. Right ang buhay, Panginoon, this coming, Lord, sa New Year 2021. Allow us to enter, Lord, ng tama ang aming buhay at malinis sa pangalan ni Jesus. Hugasan mo po patuloy pagpalain ang buhay. Father God in heaven, samahan niyo po kami, we pray, samahan niyo po kami sa buong taon ng 2021 sa pangalan ni Jesus. Iparanas ni Lord ang mga kamangang bagay. Bigyan mo po kami ng magandang kalusugan sa taon ng 2021, Panginoon, ang pagpapatawad mo, ang pagpapagaling mo sa lahat ng aming sicknesses and diseases. Lord, we claim good health, prosperity, and long life sa buong pamilya ng Church of God Paliparan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami samahan sa buong taon ng 2021. Meron kaming magandang kalusugan, lalong-lalo sa espiritual. Gawin mong malusog ang aming espiritual in all aspect ng aming buhay. Gawin mong masaya, matagumpay, masagana ang bawat pamilya ng Church of God Paliparan. We give you praise, Lord. We give you glory and honor. Samahan mo po kami at palaguin patuloy sa taon ng 2021. We claim victory, Lord, sa buong taon ng 2021. Salamat, aming Diyos, sa habag at grasya at kapatawaran mo. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa lahat ng pagpapala na ipaparanas mo sa amin, Lord. Pasasaganain mo kami 2021. Ang church na ito at ang bawat pamilya at bawat membro, i-bless mo ang board, the leaders, ministry head, core members, workers, and all the members of COG Paliparan. Panginoon, I pray sa buong taon ng 2021, kasaganaan, O Diyos, prosperity, O God, good health, Lord, anointing, Panginoon, empowered us, help us to be fruitful believers, Lord, akay kami na maraming kaluluwa, Panginoon. Maging mabungahin kami, Panginoon, sa pag-abot ng kaluluwa, Panginoon. At maging malago at malalim ang pananampalataya, Panginoon, at ang patuloy na lumago sa iyong salita at pagkakilala sa iyo. Pagpalain niyo po kami at ang buong membro ng COG Paliparan at ang aming church sa buong taon ng 2021. Aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin. Lord, salamat po sa kapatawaran. Salamat sa paglimot sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord, for the forgiveness and forgetting all our sins. Salamat sa sanctification ngayong gabi. Salamat sa restoration sa buong pamilya ng COG Paliparan, O God. We give you praise, we give you glory and honor, O God. Binabalik namin ang lahat ng papuri. Ito pong aming dalangin, O Diyos. Salamat po sa paglilinis ngayong gabi. We claim, Lord, that you sanctify us right now. You purify us, Lord. Nilinis mo kami at pinagaling sa lahat ng aming karamdaman at kasalanan. Salamat sa paglimot nito at sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Happy and blessed New Year 2021 to all COG Paliparan family. God bless you all. God bless you more, kapatid. To God be all the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palapakan po natin si Lord. Happy New Year. Blessed New Year. At i-claim natin ang taon ng 2021 ng kasaganaan, ng katagumpayan. Purihin ang ating Diyos. To God be all the glory. Once again, happy and blessed New Year 2021 to all COG Paliparan.